basta tayo'y magkasama. Laging marang umahon kay ganda, bawat sikat ng araw may dalang liwanag sa ating pangarap. Wow, haharapin natin. Maraming salamat. Ni Super Mara Tamandong! Palakpakan po! Super Mara! Super Mara! Super Mara! Super Mara! Super Mara! Woohoo! Yes! Well, Super Mara! Super Mara! Super Mara! Ayan! Well, alam ko po na kayong lahat po na narito ay mahal po si Super Mara Tamandong. Kaya meron po kaming pakiusap. Pag-uwi po natin mamaya at bukas kapag naglalakad tayo mamalengke at magnimiron sa ating mga kapitbahay, gawin po natin ang ating due diligence para kumbinsihin po ang ating mga kaibigan at mga mahal sa buhay na isulat po sa balota numero 9, Mara Tamandong. Inaasahan po namin na higit sa 40,000 votes ng Barangay 649 ang isusulat po number 9, Super Mara! Yes! Katuwang po ng ating puso at tunay pong nagmamahal sa Baseco. Palakpakan po natin, Sultan Omar! Eid Mubarak po, Eid Mubarak po. I'm sorry po. Kasi malapit ng Eid al-Adha natin, no, di ba? So, para makamit natin ang power ni Allah. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Isang mapayapang mapagpalad po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapitbahay sa Baseco, sa ating mga barangay officials, sa ating pulong barangay Kumariko, opo, at sa ating mga kapulisan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Yung hindi po nakakakilala sa akin, sa aking mga kapatid na Muslim, mga Magindanaon, mga Iranaon, mga Tausok, ako po si Sultan Omar Sharif. I was born Manila Golden Mosque and Cultural Center of the Philippines. Kaya nandito ako para ipakita po sa inyo. Alam niyo ko, mga kapatid po, mga Muslim, kung paano ko po kayo pinapawelcome sa Manila Golden Mosque. Huwag po natin kalimutan ang ating susunod na mayor at ang vice mayor dito sa ating Manila! Kaya kayong nakapula, sinuot natin ang taon damit dahil ipaglalaban natin ang ating mga kandidato, ang ating mayor, ang ating vice mayor, ang ating mga council, hanggang sa patang ng dugo! Mara! 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 Kaya mga kapatid, mga kababayan, mga kabangsa, kahit humadlang pa ang mga ulap sa sikat ng araw, dumilim ang mundo, huwag tayong matinag, Mara pa rin tayo! Mara pa rin tayo! Mara pa rin tayo! Para sa kinabukasan ng ating mga anak, ang ating mga ato, Mara pa rin tayo! Mga kapatid, hindi lang ako magtatagal, magsasalita. Sa
sapagkat kung ako ay magsasalita, baka maubos ko ang oras. Ako po si Alim Ibrahim na kumandidato na last election ng governor sa Lanao del Sur. Ako po yung governor ni Manny Pacquiao! Kaya kung Manny Pacquiao dito, eh gusto natin si Mara at ang kanyang vice mayor. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat! Bawat isa po sa kanila ay kilala po sa kanilang serbisyo sa lingkod bayan. Kaya napakaswerte po natin ngayong hapon. April 1, April Fool's Day po. Pero ito po ang nasa harap ninyo. Hindi po tayo lolokohin. Yes! Siya po ang sumusulong sa demokrasya, sa pagkarapatan ng bawat journalist po, bawat manunulat po. Siya rin po ay award-winning author ng isang libro. Tatawagin ko na lang po si Waldy Carbonell at siya po ang magsasabi sa inyo ng kanyang mga pinaglalaban at sasabihin din niya sa inyo kung bakit po naririto siya para itaas ang kamay ni Super Mara Tamandong. Palapakan po natin Waldy Carbonell! Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat. Ako po si Haji Waldy Carbonell. Balik Islam for the past 25 years, 9 months, 2 weeks and 3 days today. Alam ko po sa inyo na madalas nakikinig sa radyo, natatandaan niyo po ang pangalan Waldy Carbonell. Hindi na lamang maaalala siguro na ako yung nakipaglaban kay Duterte na hinamon niya ng duelo. At ako po ang nagpatakbo kay Duterte sapagkat sa Davao, hindi po ako matras. Nandiyan po yan sa mga periodiko, nasa Google, at yan po dahilan kung bakit kahit saan ako magpunta. Kahit sa Google ngayon, pag ginanyan po yung telepono, Waldy Carbonell. Ang lalaking hindi sinipot ni Duterte sa duelong hinamon siya. Ako po yun. Pero alam ko na meron kayong ibang natatandaan kung bakit kabahagi ako sa buhay ng mga taga-Paseco. Natatandaan niyo ba si Jun Ducat? Yung mga kapwa ko Muslim dito sa Paseco. Natatandaan niyo ba si Jun Ducat? Yung engineer na nag-hostage ng kabataan para matawag niya ang pamahalaan sa kalulos-lulos na kalagayan ng mga bata dito sa Paseco. Jun Ducat. Alam ko na yan ay hindi niyo po malilimutan sapagkat lahat po ng media nakatuon dyan. Jun Ducat, mga kaibigan. Si Jun Ducat nag-hostage ng mga kabataan, hindi para saktan, kundi para ipakita sa buong mundo na kinakailangan pagtuunan ng pansin ang edukasyon ng mga kabataan. Ang kabataan na yan ay sa Paseco. Si Jun Ducat may-ari po ng isang daycare center dito. Nag-hostage po sila. Sila ay pinaligiran ng mga armadong mga kapulisan ng Maynila. Hindi po sila natinag. Nagsalita pa rin sila. At ito siguro ang hindi niyo alam. Yung kasama niya na nag-hostage, ang pangalan OG Carbonell. Mukhang kapilido ko po yan. Kapilido ko sapagkat anak ko ang kasama ni Jun Ducat pinaglaban ang mga bata sa Paseco. Ibig sabihin, pagka Carbonell nakikipagdigla, nakikipaglaban. Hindi po dahil sa ako'y six-footer, hindi dahil sa kahit ako'y iisa. Pag naninindigan po tayo sa katotohanan, katarungan, dapat panindigan natin. Kaya nga po, at dito ako para panindigan ko at garantihan ko ang kandidatura ng isang ginagalang kong leader na ang pangalan Mara Tamandong. Sa YouTube, pakikinig ko sa DWL, wala ako na isang politiko sinamahan. Wala ako na isang inendorso. Lahat ay pinupuna ko, lahat kinakalaban ko. Magmula kay Marcos, kay Fred Lim, kay Beroya,
at hanggang kay Duterte, hanggang sa kanyang anak ng si Basti Duterte, nung sinabi niyang bubombahin niya ang Ilocos, pareho ng pagbomba ng tatay niya sa Marawi. Hinamon ko po siya bago magpasko sa Luneta. Sabi ko, huwag ka na magbomba, dalawa na lamang tayo. Kung matapang ka, Mayor Duterte, magkita tayo sa Luneta. Sabi ni Duterte kasi sa Senado, yung mga ayaw sa akin, magkita tayo sa impyerno. Sabi ko, ayaw ko sa iyo, pero ayaw ko magpunta sa impyerno. Hindi ko alam ang address. Kaya po tayo nandito, abay, napakahirap puntaan. Bagamat nanggaling na po ako dito nung araw, kasama ni June Ducat, sapagkat nais ko pong makita yung pinaglalaban niyang daycare center. At yan nakita ko po, kaya po sinamahan siya ng aking anak sa pag-hostage. Nakulong sila ng 2 taon sa Manila City Jail. At ako naman po ay nagbalik-balik dito para kunin ang pirma ng mga nanay na hindi sila nagre-reklamo. Ang binubod ko po dyan ay napakita ko dito sa Paseco ang kakayanan ko manindigan, ang kakayanan ko lumaban. Doon ay makapangyarihan kurap na presidente ng pangalan ay Gloria Macapagal Arroyo. Ang sabi nga sa akin nung kapatid ko, sabi, lahat na lamang ng presidente kinalaban mo. Ako hindi ko kinakalaban. Tinitignan ko lamang yung kanilang mali kung pwede pang itama. Ibig sabihin, wala akong kinakampihan politiko. Wala kahit na kapuri-puri kinakalibutan ko. Ang aking tinitignan ay yung kanilang pagkakamali at yun ang aking nilalabanan. Pero ngayon, sapagkat ako po'y naniniwala na meron akong nakita na isang leader na para po bang babaeng versyon ni Vico Soto ng Pasig. Abay, ang pangalan po ay Mara Tamundong. Ang sabi ko, papaling ako sa entablado, papakita ko ang mukha ko, hindi naman po nakakaya sapagkat kung minsan pogi po tayo. Lalo po pag hindi po yan. Ang sabi nila, kaya nakasombrero yan, hindi dahil sa Muslim. Nakasombrero yan sapagkat kalbo. Hindi po totoo yan. Nakasombrero ako sapagkat ako po ay very proud na maging Muslim. Kaya nga po, sa ngalan po ng Allah, sa ngalan po ng sabi nga nung kaibigan ko dito kanina, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ibig po sabihin yan, sa ngalan ng pong may kapal na pinakamakapangyarihan, pinakamaunawin sa lahat, tumatayo po ko nito upang bigyan ng bendisyon lahat ng taga dito na hindi lamang boboto kay Mara Tamundong, kundi maninindigan pa rin ko ay kakampanya pa sapagkat meron pagkasa na ang Maynila. I-endorse ako officially ang kandidatura ng karapat-dapat na maging ehemplo ng corruption-free, zero corruption city ng po ang Manila. At ang kandidato ko na yan ay aking pinakita sa inyo ang aking mukha. Pagpunta po tayo rito ng Lindigan at ang kanya pong pangalan ay Mara Tamundong. Hindi po sapat na iboboto nyo siya. Kinakailangan magkakampanya kayo ng 1, 2 hanggang 5 mga botante na yun para malabanan niya yung mga tambuhalang ganit na politiko sa pangunguna ni Isko Moreno at ang kanyang mga kabarkadang mga sindikato na kumakandidato rin hanggang ngayon. Hindi ko napapangalanan lahat. Baka maubos po ang ating oras dito. Isa na lamang pong muli pagpapatibay. Kung gusto natin ang matinong Maynila, kumilos tayo. Hindi lamang boboto tayo, kundi magkampanya na rin tayo. Ipaglaban na natin.
sapagkat kalaban natin dito, pera ng sindikato. Ang kalaban natin dito, yung naging tradisyon ng mga trapong mga politiko. Ang kalaban natin dito ay yung pong kapapayaan ng mga botante sa kanilang tungkulin na paglaban ng kanilang boto, doblehin ang kanilang boto upang sa ganun ang kandidatong Pag-asa ay mananalo. Mabuhay po kayo lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.